million. Ganyan karaming batang Pilipino ang napipilitan ng magtrabaho sa kanilang murang edad. Ang masaklap pa, ang ilan sa kanila nasa mga delikadong industriya at nalalagay sa alanganin ng buhay. May special report si Deo Bugawisan. Tila naglalaro lang ng animoy buhangin. Pero ang mumunting kamay ng mga ito, bumubuhay sa isang industriya na walang tudang mapanganib, maging sa batayan ng mga matatanda. Kinakabahan nga po ako pag nagsusuro po ako nun eh. Kasi po pag nagkamali po ako, baka sumabog po ako. Dati po meron. Nung pisang ko po, kita po niya, nung narinig lang po nila sumabog, tapos tinakbo po nila yun. Yun, makita lang nila yung bata, nakasabit na puro sa may puno. Sige na, kuya. Nawawa pag-isa po. Sige na, kuya. 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 Atay ko. Tingnan natin, kuya. Nito lamang Abril, isang menor de edad ding gaya nila Tony, namatay matapos masunog ang pagawaan ng paputok na kanyang pinagtatrabahuan sa Bukawi, Bulacan. Sa ilalim ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang child labor o ang pagpapatrabaho sa mga batang edad 17 pababa sa mga gawaing nagnanakaw sa kanilang kamusmusan, nakasasagabal sa kanilang pag-aaral at naglalagay sa kanila sa anumang uri ng peligro tulad sa mga fireworks factory na ito. Hazardous na work is considered a worst form of child labor. Maliban sa banta ng sunog at pagsabog, banta rin sa kalusugan ng mga kemikal na sangkap sa paggawa ng pulbura na araw-araw hinahawakan ng mga bata. Ang nakababatang kapatid nga ni Tony, madalas daw nangihina. Yung ulo niya, palagi sumasakit, lagi siya nagsusuka. Yung pala may migraine siya, sabi ng doktor. Siyempre may mga oxidizing agents dyan, like yung mga potassium nitrate. Pwede silang mamutla dahil ang maapektuhan yung dugo nila, even the liver. Ayon sa International Labor Organization o ILO, iniinda ang problema ng child labor sa maraming bansa. Araw-araw, isa sa kada 10 o halos 200 milyong bata sa buong mundo ang nagtatrabaho, kabilang na riyan ang tinatayang 5.25 milyong batang Pilipino. 6 sa 10 batang Pinoy sa pilitan namang pinagtatrabaho ng kanilang mga magulang. Pinakamaraming kaso ng child labor ngayong taon sa gitnang Luzon. Sina Tony at kanyang mga kapatid, kusang loob daw namang nagtatrabaho para makatulong sa inang pagtitinda lang ang hanap buhay. Kasi po ulila na po kami. Patay na po yung dati ko, kaya po ganun. May sakit pa po sila. Ang gobyerno, nagsisikap naman daw na sagipin ang mga batang gaya nila Tony. Ang mahigit 6 na raang musmus na kanilang nasagip mula sa mga pagawaan ng paputok mula 2011 hanggang 2012, nabigyan na raw ng government assistance. One of the best ways to remove children from hazardous working condition ay bigyan mo ng livelihood, no, pangkabuhayan ng kanilang mga parents. Ang pamilya ni Tony, nag-aabang pa rin ng tulong. Kailangan maging matatag ako. Kahit minsan hindi ko humikot sa harapan nila. Ngayon lang nadidinig nila ang pagluha ko. Hiling ko lang talaga na magkaroon ng pasimulang panghanap buhay. Dave Bugawisan, GMA News.